Labis ang pagdadalamhati ng mga naulila ng babaeng nasawi matapos ma-hit and run ng truck sa Tondo sa Maynila. Apila nila panagutin ng driver na bagamat nasampuhan na ng reklamo ay di pa naaaresto. Nakatutok si Jomer Apresto. Nilaga 50, buhay na wala, hindi naman namin nahabol yung pera eh. Justisya kailangan namin. Emosyonal na humarap sa GMA News ang kaanak ng 26 anyos na si Nery Joy Matias. Si Nery Joy ang biktima sa isang viral post sa Facebook na namatay matapos ma-hit and run sa bahagi ng Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila gabi nitong Lunes. Ayon sa pinsan ni Nery Joy, kinailangan nilang i-post ang nangyari sa biktima dahil wala silang makuha na kahit anong CCTV footage sa pinangyarihan ng aksidente. Lahat ng footage, naghanap kami pero wala talaga. Hanggang sa kinailangan na naming i-post para makakuha kami ng mga impormasyon. Napakabait po ng tao na yan, sobra. Kamamatay lang ng mama niya last year, sumunod kuya niya. Kaya siya na lang talaga. Siya na lang inaasahan. Tapos ganito. Batay sa investigasyon ng mga polis, pauwi na galing ng trabaho ang biktima. Lulan daw siya ng isang motorsiklo habang binabaybay ang Delpan flyover nang masagi ng isang trailer truck. Sumemplang daw ang biktima at nagulungan ng likurang bahagi ng truck na agad niyang ikinamatay. Makalipas ang 2 araw, natunto ng pulisya ang driver ng truck sa tulong ng isang motorcycle rider na lumantad sa kasagsagan ng investigasyon. Ipinresenta siya kay Manila Mayor Isko Moreno at sa pamilyang naulila ng biktima. Hindi ko po, Mayor, na napansin po na makasagasa po ako talaga. Hindi ba gagalaw yung truck? Hindi ko po talaga hindi ko po talaga napansin. Kaya tuloy-tuloy lang po yung takbo ko. Pero sabi ng pulisya, hindi na pwedeng arestuin ng sospek dahil lagpas na sa 18-hour reglementary period. Ibig sabihin, kailangang hintayin ng warrant of arrest mula sa korte bago siya maaresto. Ang pamilya ni Nery Joy hindi kontento sa nangyari. Yung taong nakasagasa malaya, normal na ngayon ang buhay, nakakapaghanap buhay, samantalang yung sa amin nakahiga rito. Ganun lang yon. Umaksyon sila nung nag-trending na eh. Kaya talagang lalagpas talaga. Humihingi po kami ng tulong. Mabigyan kami ng abogado. Mababasa namin kung tama ba yung binigay nila sa amin. Hindi po kami satisfied na hanggang dun lang. Iginit ng pulisya na agad silang umaksyon matapos malaman ang nangyari kay Nery Joy. Ilang araw na rin daw ang nakalipas nang makausap nila ang rider na nagbigay ng impormasyon. Kaya doon lang din nila nakuha ang detalye ng truck at kung anong truck ang dapat i-review sa CCTV. Napagalaman ding dati na palang nasangkot ang sospek sa kaparehong insidente. Allegedly yung driver nagkaroon na rin siya ng unang kaso na naka-aksidente siya. Ganon din, na namatay din. Nakita rin namin sa CCTV na nagmamadali itong truck na ito. Nilampasan niya yung yung mga stoplight. So siguro aware na rin siya sa nangyari. Nasampahan na ang sospek ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng driver ng truck at ng kumpanya nito. Nakikipag-ugnayan din kami sa LTO para malaman kung nasuspende na ba ang lisensya ng driver ng truck. Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras.